Sa isang nakakagulat na pag-amin, isang lalaki na umano'y sangkot sa tangkang pagpaslang ang lumantad at nagsabing siya raw ay inutusan ng mataas na opisyal ng gobyerno upang patumbahin sina Vice President Sara Duterte at Congressman Rodante Marcoleta. Ayon sa gunman, mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. umano ang nagutos ng naturang operasyon. Isang pahayag na ngayon ay gumugulantang sa buong bansa at nagdudulot ng matinding pagkabahala sa publiko. Ayon sa salaysay ng suspek, nakatanggap umano siya ng direktang utos sa pamamagitan ng isang kilalang personalidad na malapit sa palasyo. Sa isinagawang investigasyon ng mga autoridad, isinasailalim ngayon sa masusing verifikasyon ang mga pahayag ng nasabing gunman, habang tumanggi naman ang Malacanang na magbigay ng opisyal na komento sa issue. Kasalukuyan ding iniimbestigahan ng Department of Justice ang posibleng koneksyon ng mga nabanggit na pangalan upang malaman kung may katotohanan ang mabigat na paratang. Habang patuloy na umiikot ang mga espekulasyon, nananawagan ang publiko ng transparency at hustisya. Sina VP Sara at Represper Marcoleta ay kapwa na nananatiling tahimik, subalit tiniyak ng kanilang kampo na hindi sila matitinag sa gitna ng mga banta. Sa ngayon, umaasa ang sambayanan na lalabas ang buong katotohanan sa gitna ng kontrobersyang ito na muling yumanig sa mundo ng politika. Nakita niyo ba to? Okay? So, during that time, mga kababayan, ano bang vlog natin dito? Ayan, no? Bahay sa Paris at Forbes Park ni Zaldico, taguan ng pera ng bayan, Co versus Villanueva. Ayan, patanong pa tayo dyan. So, kailan yan pinost ni Maharlika? February 13, 2024. Ayan, mga kababayan. So, dyan, ito ang dahilan ng narereklamo ni Zaldico, ni Mylene Co na mga palangga patungkol dito sa aking pasabog sa kanila. Okay? Ngayon, i-play natin ng konti yan para makapag-relax kayo. Here we go. Okay? Kung ano pinagsasabi ni Palangga Maharlika dyan, tingnan natin. Anong pinagsasabi mo dyan, Day? Okay, si Inday Maharlika. Okay. So, dahil nga, ang isyong, nagsimula ang lahat ng ito dahil nga sa charter change. Okay? Dahil na-booking ang kampo ni Tambaluslos at ni Zaldico na based na kay Mim-R. Ayan, based on Tambaluslos. Paano naman ako maging bayaran ni Tambaluslos Palangga? At ni Zaldo, kung kinasuhan nga ako ng mga putang ina, meron bang binayaran ka, kakampi mo, tapos kakasuhan ka? Ay, ambot, mga alpot. Okay, go. Marcos, Senator Amy, na binayaran nila ng tig 20 million. Yan pa, hindi ko mula sa opisina ng Tambaluslos sa pagtulungan ni Saldi Colangot, si Colangot na lang, bigyan natin siya ng pangalan. Okay, ni Colangot, ni Zaldi Colangot. Kaya, pinupush nga nila itong PI na ito, People's Initiative, na kung saan pang-deceive, pang-loloko sa taong bayan. Alam nyo na yan. Actually, nag-hearing sila kanina. Nakatulugan ko na lang yung hearing, pero sayang talaga yung pera ng bayan na ginagastos dyan sa hearing na yan. Kasi obvious naman na sinungaling silang, mga sinungaling, hindi pa makasukasuhan niya mga yan. O sana, gurgurin na naman. Diba? Dapat gumurgur. But anyway, so, mga kababayan, ngayon may mga ipapakita tayong mga bagay-bagay from Paris, France. Ayan na. Okay, kung saan, yung property, ayon sa ating puting ahas, which is nasa circle din nila Zaldi Colangot. Okay? Okay. Ano muna natin? I-recap muna natin yung pinanggagalingan ng vlog. So dahil sa Jutang Gininang Initiative, na booking si Zaldi at saka si Tambaluslos, si Lisa Smag, si Kuting. So ngayon, nagre-react nga itong sila Senator Villanueva na binabastos yung Senate at hindi lang ng Senate, binabastos ng taong bayan, niloloko, ginagago yung mga tao, ginagamit ang DSWD tupad, yung mga AIX, yung mga ayuda, sa pakikipagsabuatan yan
ng kampo ni si Liza lahat ang punot dulo. Imagine nyo kanina, nanood ako ng Senate hearing. Forward lang natin konti. Okay? So absent siya doon. So kita nyo, lahat kamag-anak ni Kuting, magkakasabwat silang lahat. So absent si Romualdez doon. Kamag-anak ni Romualdez, absent kasi syunga-syunga naman yun, wala namang alam yun, kundi mangangamkam lang din sa kaban ng bayan. So ngayon, absent doon. So doon nanggagaling lahat ang ano na to, itong mga pangyayari sa ating bayan. So ngayon, dahil sinabihan, nung February 8, sinabihan ni Zaldico, si Senator Villanueva, ito yung eksakto niyang statement. Dahil nga nakikialam daw dun sa charter change. So ayaw nga nila makialam, di ba, ang Senado, at ayaw lang yung sa Paris kasi. Kaso, nasabi ko na yan sa inyo. Alright? Nasabi ko na yan sa inyo. Ay may nag-message sa akin na nasa circle din nila. Okay? Nasa circle din nila Zaldi Colangot na siya ay may ang asawa ni Zaldi, ayon sa ating source o sa ating puting ahas, mga kababayan, ay doon dinadala sa Paris at sa Forbes Park ang pera nating lahat. Okay. Pera ng bayan. So may nag-message sa akin, naikwento ko na to sa inyo, na-expose na natin, na bumili ng bahay o ng apartment sa Paris, France, sa number 31 sorry for my pronunciation, I'm not French. Montaigne or Monton, whatever. Okay? Avenue. So, ayon sa ating source na nakamanman sa asawa ni Zaldi Colangot, na kung saan, mga kababayan, ang asawa ni Zaldi Colangot ay kolektor ng Hermes. Nagkamali ba ako dyan? Mga Hermes. Milyones yan. Imagine mo, ang mga dating wala namang pera na ganun karami, ay walang pakundangan na gastusin ng pera ng bayan. Ito, mga kabapalangga. So pinuntahan ko, hi Solid Marlica na ko, Sir Zoro, how are you? So pinuntahan ko sa Paris dahil nag-message nga sa akin yung ating puting as na, Miss Marlica, pag pumunta ka sa Paris, puntahan mo to. Itong bahay na, itong apartment na ito, kasi diyan bumili ng apartment unit ang asawa ni Zaldi. So ito, mga kababayan, pinuntahan natin. Actually, ito. Ayan, tingnan natin ha. So, hindi ka makapasok kasi yan yung pinuntahan ko yung property nila sa Paris. Okay, so pumasok ako dyan. Tapos, then ito. Tingnan natin. Papasok sana ako. So, ayan. So, supposedly papasok sana ako. Kaso lang, meron palang susi. Meron. Ayan, hindi ka makapasok. Kaya dapat. Ayan, nakita mo. Alright. Okay, ito na po. Ito pa isa. So, ayan. Actually, napakasimple lang naman na apartment to titignan mo. Pero nasa part nga siya ng shopping center. Dito sa Avenue Montaigne. Ayun, nakikita nyo number 31. Tignan natin. Ayan, diba? Ayan, 31. So, nandun siguro, I don't know kung nandyan dyan yung mga pinayupak na awatan sa taas. Mapasok sana ako. Kaso lang, of course, merong code. Okay. Ayan. So, ayan mga kababayan. So, sinadya ko po yan nung pumunta ako sa France kasi nga, ang nagbigay sa akin ng impormasyon, mismong na-circle at nakapasok na dyan sa apartment na yan dahil kakilala din nila ito. Okay? Baka yung asawa ay kolektor ng Herpes, sabi ni Den Scorpion. So mga panaga, nakikita ninyo na kung iimbestigahan lang ng gobyernong ito, diba? Kung saan dinadala ang pera ng nating lahat, ay talagang dapat ito mga ito, walang kapantay. Dapat 1 milyong katumbas ng gurgur ang parusa sa mga hinayupak na ito. So last year, sinabi ko rin sa inyo na maliban sa kolektor, itong kanyang asawa at pinapasara ang mga butik o mga tindahang mga designers sa Paris, France. Okay? At binabayaran, binibili lahat gamit ang pera ng bayan kung naalala ninyo. Ngayon, napatunayan na natin, okay, dahil sa inilabas ni Joel Villanueva, ni Senator Villanueva, na mga anomalyang kinasasangkutan ni Zaldico at mamaya anuhin natin yan, isa-isahin natin yan.
At gusto ko rin i-share sa inyo mga kababayan. This was last year also na sinabi ko na itong last month lang pala na itong si Saldico, si Liza, si Tambalusos, si Sandro, okay? Magkakasabwat sila sa pagbayad ng mga trolls. 'Di ba sabi ko yung kalbo, okay? Yung kalbo, 'di ba? Si Zaldi at nila Sandro, nila Tambaloslos para umatake sa akin. Forward mark. So last year, actually kung gusto niyo puntahan yung yung Facebook page nitong ni Zaldi Colangot, okay, na chairman ng Committee on Appropriations, hawak nila ang budget ng Pilipinas, mga kababayan. Magsimula sa tsinelas, sa paa, lahat, at ikipa yata ng asawa niya ay kaya ako pinagsuntutan ng Hermes. Dahil dyan. Mga anak, actually, nakikita ko na ito, ipakita kasi may mga minor. So lahat magsimula sa belt, naka-Dior, pajama, lahat. Di ba? Di ba dapat ang mga politiko ay mamuhay ng modest kind of life. Simple lang. Paano sila magiging simple kung hawak nila ang trilyones na budget natin? See that? So ngayon, napag-alaman natin, dito sa ating source, mga kababayan, ito, natin, na bumili ng bahay, bumili sa Forbes Park. Again, last year yan. September, ko pa ito inulat sa inyo. Nire-remind ko lang kayo. Yeah. Bumili, as of September 2023, actually, 6 na Forbes homes, okay, Forbes Park properties, ang naibenta doon kay Tamba. Kita nyo. Kay Tambaluslos. 6 po na bonggang-bonggang bahay sa Forbes Park. Ang pagkakaalam ko, pag ginugel mo ang mga bahay sa Forbes Park, pinakamahina ang 1 bilyong piso. So kung 6, let's say kung paimbisigahan ng talaga hindi ko alam kung sino pang matino sa buwakan ng inang puting administration, this is 6 Forbes Park properties. Forbes properties. Vlog yan, Ngayon, mga kababayan, ayon sa information, okay, sa ating puting jahas nung September ay meron ding property nga doon si Zaldi. So ano yun, niregalo ni Tamba. At doon sa basement, doon daw po nila nilalagay yung mga budget galing sa national budget. Doon nilalagay ang pera ng bayan sa basement. Okay, pause mo natin. Kaya sabi ko, Senator Joel Villanueva, total. Pause ko muna, ima-match lang natin dito. Ayan po, tagalin mo si Maharlika. Ito po yung message na yan, A1 information. Ayan yan. Kasi ginamit ko yan, mga kababayan, sa aking exhibit dito sa kaso ko kay Zaldico. Yan ang mga nilalaban ko. Galing sa A1 information, as of September 2023, 6 Forbes properties were sold at the right price to Tambaluslos. Zaldisco's newest house in Forbes has 2 basement floors to house all their money bundles. Okay? Asking the oligarch informant to send photos. Di ba sinabi ko sa inyo yan? Hindi ba narinig nyo ngayon ang mga sinasabi dyan sa Senate hearing na nagdi-deliver ng pera sa mga basement, sa penthouse, lahat. At lumabas ngayon sa Senate hearing. So 2023, last year, ako'y napapagod na sa kadadakdak, imbestigahan. And now, this is good thing. Tuloy natin kung ano pa sinabi ko dito. Itong vlog na ito, Feb last year. Para ipakita ninyo na kung gaano ka-consistent si Maharlika, di ba? Paano si Maharlika maging tao ni Tamba at ni si Zaldico na putang ina, 2022 pa lang, binubolja ko na itong mga jutang dyan. Gusto ko nga sila gurgurin kung, gusto ko lang i-bend ang law, sabi ni, Erwin. Tuloy natin si Palangga. Mainit ka naman sa privilege speech mo. Tulungan mo ang taong bayan. Bakit hindi ito ipa-imbestigahan? Itong nakakarating na information sa ating channel na 6 na Forbes properties ang binili ni Tambaluslos at ang iba doon ay nasa pangalan o baka may dami o na kay Zaldi. Okay? At ng kanyang pamilya. Imagine nyo, may bahay sa Paris, may bahay sa Forbes, tapos may mga illegal na negosyo, di ba? May mga kickback. Okay?
Itong mga impormasyon na ito, sinabi ko to sa inyo nung I think September. Okay? Mga palangga, na lahat ng infrastructure projects sa Congress ay dumadaan sa kamay ni Zaldi Colangot, Congressman Zaldi Colangot, at Congressman Edwin Guardiola, bagong pangalan ko, Congressman Edwin Guardiola, and Congressman Momo. Okay? So itong tatlong ito, lahat nasushoot ang mga proyekto, ang mga infrastructure projects sa mga kamay nila dahil sila po ang kasabwat. Ayon sa ating puting ahas, inaatasan ni Lisa Smugs, ni Tambaluslos, ni Sandro na magnakaw hubasin ang pera ng bayan. See this? So ngayon, sabi ko nga, ano sabi to? Lahat ng gustong magkaroon, okay, ng proyekto, okay, infra project, ay dumadaan sa kamay nila. At papaano, mga kababayan? Umaabot ng what? 52.5% ang tongpats o patong ng mga hinayupak na ito para sa kanila. Imagine niyo, sabi ko nga kung ang budget is 1 million para sa kalsada, tapos ang 52.5% ay kukunin nila. Sa 50 na lang, di kalahati. 500,000. Anong kalsada ang dadaanan ng taong bayan? Kalsadang lastiko, goma, papel, kalsadang warak-warak. Dahil kinuha na nila ang pera ng bayan. So ito hindi ba totoo ang sinasabi ko, Palangga? Hindi ba na ang isang maharlika na nagtaya ng buhay niya at kinasuhan dahil sa vlog na yan, at ngayon lumalabas na sa Senate hearing, and still I'm fighting against these people, and now it's good thing na nandyan sa Senado, and I hope may mangyayari yan. So this vlog, by the way, sa kapapasok lang, February last year. At lahat ng sinabi ko dito, ayan ang naririnig nyo sa Senate dito, mga kababayan. Listen. Si Momo at Guardiola, parehong kongresista, nakasabwat ni Zaldico, ay long-time partners. Okay? At bagman, okay, noon ni Bonoan. Kaya daw alam na alam nila ang lakad sa DPWH. Alam nila ang kalakaran kung paano humawak ng mga infrastructure budol project, mga kababayan. Kaya ang pera ay pupunta sa kanila, imbis mapunta sa proyekto o sa taong bayan. Actually, ito daw si Guardiola ay mayroon ding mansion dito sa Los Angeles. Yan ang alamin natin. Dapat meron silang kamag-anak o putingas na mag-share sa atin na itong si Guardiola na kasabwat ni Zaldi ay meron daw ditong bahay sa Los Angeles, sa exclusive community at top of the hill pa daw, overlooking, hindi natin alam kung saan ito. So mga kababayan, anong ibig sabihin nito? Doon sa statement ni Congressman Villanueva, ay binoljak niya si Zaldico na ang mga kumpanya ni Zaldico ay nauugnay doon sa issue ng Pharmaly at doon nga sa DepEd laptop. Last year, naulat na natin yung DepEd laptop na yan. Pero ngayong araw na ito, nakaraang araw, ay napatunayan natin na yung mga information na nakakarating, mga palangga, ay kinalkal ni Joel Villanueva. Sabi ni Senator Villanueva, ito yung kanyang statement. Ngayon po, kakalkalin ngayon ang kanyang mga kaso. Nakakalungkot po dahil kaibigan naman po natin siya, pero po pumasok siya sa away na hindi niya away. Kailangan niya magbanggit ng mga personal attacks at kakalkalin itong mga atraso niya sa bayan. So kinalkal niya. Ito yung kumpanya niyang SunWest Corporation. Kita niyo? Tanong ni Villanueva, true or false? Ito po ba ang isa sa pinakamalaking government contractor sa bansa? Welcome back. Sagot, sabi niya, true. So imagine mo, September pa nating expose. Siyempre, hindi na mapapansinin ng mainstream media yan dahil mga kasabwat talo si Lisa Smugs yan. So ngayon, ay isang senador, Villanueva, ang nagpapatunay sa ating mga expose. O sabi ni Villanueva, true. Okay? True or false? Ang korporasyon na po, ang SunWest Corporation ay kasama dito sa controversial na Pharmaly kasi Pharmaly case
dito na iniimbestigahan sa Senado na pinapakasuhan ng Senado. Yan ang sabi niya. Kung maglabas po kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka muna. O, tama. At masaklap po, sa kabila po ng track record na ito ni Mr. Zaldico, ang masaklap ay inappoint pa siya ng Kamara de Representante. Tigil muna tayo dyan, mga kababayan. Di ba? Anong sabi ko? Ang mga ina-appoint, nila Tambalusos, nila Kuting, nila sa SMAGS, kailangan may eksperyensya, mayroon na may karanasan na sa pagnanakaw para mabilis na lang ang delivery kay Lisa SMAGS. Yun ang aantay natin sa Senado. Ngayon, paano i-deliver kay Lisa Tanas? Mga kababayan, so yun yung mga statement ni yun ang mga statement ni Senator Villanueva. Fresh looking si Tad, sabi ni Angie, may peresilo. So ngayon, sa sobrang dami ng pagnanakaw, property sa Paris, kung sususugin ng buwaka ng inang mga taga-ombudsman, buwaka ng inang commission on audit, minumura ko na sila. Kasi mga kababayan, halos kasabwat na lahat ni Lisa SMAGS. So may natira man siguro, kung tama man yung gagawin niya, baka gurgurin o patalsikin. Katulad na lamang sa ginawa ni sa asawa ni Spokes Roque. Dito si brother ko, Attorney Glenn Chong. Ayan, the next, highlight natin. The next administration should promise the people that it will establish a third commission and investigate all the officials who are intertwined with the corrupt Marcos administration. If found guilty, they should be punished severely to teach an unforgettable lesson. Yun nga, brother. Attorney Glenn, yun nga sabi ko kanina na kapag napatunayan, 1 million, sabi ko nga, brother, 1 million gurgur dapat walang katayin. See, last year, actually July pa ako. July na in-expose ko to si Zaldico Langot na ito. Doon hinahakot ang pera ng bayan sa Paris, din sa Forbes Park. And now here, Senator Villanueva ay nagsalita na. So ano mangyayari sa ating bayan? Wala. Doon sa kapapasok lang, ito po yan. Pinuntahan ko yung bahay. Yan yung bahay ni Zaldico doon. Simple lang naman ang apartment to titignan mo. Pero nasa heart nga siya ng shopping center. Ito sa Avenue Montaigne. Ayun, nakita nyo number 31. Tignan natin. Ayan, diba? Ayan, 31. Diyan yung hanapin, no? Siya Zaldico. So, nandyan siguro, I don't know kung nandyan dyan yung mga pinayupak na awatan sa taas. Pero mga kasabot yan eh. Mapasok sana ako. Kaso lang, of course, merong code. Okay, mga kababayan. So kaya ako galit na galit. Ano ba pinaglalaban natin dito? Kaya nga sabi ko, ano bang ginagawa ninyo? Yeah. Hawak ni Zaldi ni Tambalusos yung pera ng bayan. Habang kayo ay walang pambiling bigas, habang kayo ay hirap na hirap, ang pera nililibing sa loob ng basement. Nananawagan ako dito kay sa mga kongresista, patangin na sino pa pananawagan kay Senator Villanueva na lang. Naimbestigahan niyo tong taong ito, total inano mo na eh. Yeah, this is Senator Villanueva, inalagay mo, kinwestiyon mo na yung kanyang mga anomalies. So pupuntahin nyo din dito kung sino ang nakadami na nakalagay sa property sa Paris, France. Yeah. Pwede kayong makipag-ugnayan para susugin yung mga jutang ginimis na ito na ang pera ng Pilipino, pinapasyon show nila doon sa ibang bansa, binibili ng Hermes, pinapasara ang mga designers, boutique and everything. Diba? Jocelyn, sabi ni Attorney Glenn Chong, I love the 1 million gurgur. No mercy to those guilty of grabbing the people's money. Exactly. Ngayon, mga kababayan. Yeah. Ay, nasukang-suka na ako. By the way, sa akin palang mga maiputol ko lang. Okay? Sa aking mga ating moderators, sabi na aking mga moderators kahapon, may nagpadala daw, may nagsend daw, may pinadala daw si Lisa SMAGS na 5,000. Walang kwento yan si Bugaw. Ayan, 20. Huwag na yan pag-usapan si Bugaw. Ilibing na muna yan. Ay, nako. So mga palangga, ito ang warning. Ngayong parating na February 25, ito yung pinaghahandaan nila. 'Di ba? Kaya naman itong si Zaldico, itong grupo nila Lisa, itong grupo nila Tambaluslos, double time, okay? Double time yung
pinaplano nila ngayon kung paano i-counter yung Feb 25 sa Cebu. Sabi ng aking brother Glenn Chong, Attorney Glenn Chong, ang 5,500 ay pambili raw ng itim na kandila para mas effective ang ating banat kay Boton. Yeah, yan nga Attorney Glenn Chong eh. Anyway, so ngayon, malinaw tayo dyan ha. Wala nakarating na 5,500, Zoro ha. Wala tayong pangkape. Lilibre ko pa naman sana kayo. Alright? So anyway. So going back tayo dito sa Feb 25. So dahil yung impact ni Attorney Vic, ni Attorney Glenn Chong, nila Cabsec Ibasco na nag-lead nung event dun sa Davao Rally at Pangulong Duterte, at sukang-suka na nga ang mga taong bayan sa kanila. So pinaghahandaan nila yon Brother Glenn, yung Feb 25. Lang natin okay? yung saldi ko. Dali. Ang mga trolls. Kaya sabi ko, Feb 25 siya. So habang sila ay bumibili ng iba't ibang mga properties, kayo hirap na hirap. Tapos kaya itong boom na ito, panakot sa inyo tayo o igugurgurin tayo. Diplomatic na. Kasi kung ako nasa upo, I would... Tanggalin natin si Palangga.